At sa ibang balita, gustong ipasuri ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Department of Health ang mga Chinese scholars na nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes. Isa raw itong kahibangan na dapat pa rin seryosohin. Yan ang ulat o sentro ng balita ni Patrick De Jesus. Inilatag ng National Historical Commission of the Philippines ang mga mahalagang punto sa kasaysayan para igiit. Nasa Pilipinas lamang ang Batanes. Pagkondena ito ng ahensya sa sinabi ng ilang Chinese scholars sa isang symposium na bahagi umano ng China ang Batan Islands bilang geographical extension ng Taiwan. Sabi ng NHCP, ang unang extensive documentation sa Batanes ng isang British explorer ay noong 1687 kung saan walang bakas ng Chinese governance sa lugar habang ang mga Ivatan people ay namuhay sa protektadong komunidad at nakipagkalakalan sa maritime trading nations. Mula naman 1783 sa panahon ng Spanish Empire, patuloy na kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pinagtibay din ito noong 1896 Philippine Revolution at First Philippine Republic kung saan tumindig ang mga Ivatan para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Kinontra rin ng NHCP ang argumento ng Chinese scholars na ibinalik dapat ng Japan sa China ang Batanes matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil simulat sa pool ay bahagi ng Pilipinas ang naturang probinsya na lumaban din para sa kalayaan mula sa Japanese rule noong 1945. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang Chinese Embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng Chinese scholars. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy na kukontrahin ang mga maling impormasyon. Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun. Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to. Nagbabala rin ng isang civic society group sa tangkang pagbaluktot sa katotohanan. Kaya't pinuri ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Dr. Jose Antonio Goytia, ang mabilis sa pagtugon ng pamahalaan tungkol sa Batanes para ipagtanggol ang karapatan at integridad ng Pilipinas. Samantala, bumisita si Secretary Teodoro sa Masinloc, Zambales bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-10 anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa lugar. Tiniyak sa kanila ng kalihim ang patuloy na pagprotekta sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung saan may binubuong security arrangement para rito. Anong trabaho pa natin kung hindi i-secure yung territorial integrity and security ng ating republika? So kasama ito ng lahat ng mga areas natin. Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan ang iba pang maritime territory ng Pilipinas sa ilalim ng 360-degree approach ng pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Bayan.